Ikaw po ba ay babiyahe? Bago ka bumiyahe para hindi ka malasin, ito po yung mga dapat ninyong gawin. Unang-una, syempre, magdadasal ka muna sa itaas, humingi ka ng gabay na kayo ay maligtas at huwag kayong mapahamak. Saan man po kayo tutungo. Yun ang pinaka numero uno. Pangalawa, kailangan magpapaalam ka sa mga naiwan sa bahay na ikaw ay aalis at kung saan ka pupunta. Kasi may kaugnayan din po yun para hindi ka malasin kung saan man kayo tutungo. Pangatlo, dapat kayo ay uupo muna sa gilid ng pintuan ng inyo pong main door para hindi ka malasin kahit saan man kayo pupunta. Kailangan upo ka muna doon para kayo po ay parang yung presensya nyo nagpapaalam ka rin doon sa pintuan po ninyo para kahit saan ka pumunta ay hindi ka sundan ng kamalasan. Pang-apat, iwasan ang bumiyahe ng malayo kapag Martes at saka Biyernes. Dahil sabi nga po nila, yung mga bad spirit sa mga ganyang araw ay naglipa na. Or kaya, di ba, sabi po nila, mga albularyo. Kasi pagdating sa usapin ng mga ganyan, mga spirit, mas malakas yung power nila, Tuesday or Friday. Pagdating naman sa mga negatibo, sa mga engkanto, ganyan, lalo na sa mga malalayong lugar, mas malakas yung kanilang power. Kaya sabi nga po nila, para kung ayaw nyong malasin sa mga ganyang araw ng Tuesday at Friday, ay huwag kang aalis. Ganon din po ay huwag kang aalis. Ang panlima po natin, huwag kang aalis kapag kami mga nalaglag na kutsilyo or matutulis na bagay. Kasi parang sign po yun na binibigyan ka ng babala na huwag mo nang ituloy ang pag-alis po ninyo. At pang-anim, kapag po at nais po ninyo na magkaroon ng mabisang proteksyon, magdadala ka ng asin at bawang. Kasi yung asin, pang cleansing, for protection po yan, tambalan ng bawang. Kasi yung bawang, nagtataboy ng mga bad spirit. Lalo na kapag malalayong lugar or liblib ang inyong pupuntahan, dapat asin at bawang. Isa po yan sa proteksyon. Ako nga po, tama, tingnan nyo po, may bawang akong mahaba sa may pintuan namin. Pati sa may screen, meron din po yan. Nandito ako sa loob, pati sa labas, meron din po yan. Kasi yung bawang, isa po yan sa mga subok na nagtataboy ng mga kamalasan. Pang-pito, kapag may naiwan kang gamit, huwag kang babalik. Kasi sabi po nila, malas yung pabalik-balik. Lalo na kung ikaw ay may pupuntahan na malayo. Kung halimbawa talagang importante na dapat kang bumalik, dudura ka muna. Or kaya po ay kakatok sa pintuan para kayo po ay parang senyales na bilang respeto para hindi ka daw pumalasin. At ganun din po ang pangwalo po natin. Kapag ikaw ay nakasalubong ng pusang itim, sign po yan na huwag kang tumuloy sa pupuntahan ninyo. At pang-siyam, kapag may pumanaw sa pamilya ninyo, huwag kang aalis. Huwag ka munang babiyahe lalo't malayo kasi maaaring sumunod po sila sa inyo. At pang-sampu, syempre, magdala ka ng tubig at candy para kayo po ay kung nahihilo man or nauuhaw, ay meron kang panangga sa mga init. At ganun din po yung parang paglalaway yung ikaw po ay nahihilo sa biyahe.